Naranasan mo na bang mapanaginipan ng isang tao at paggising mo, ramdam mong hindi lang basta panaginip iyon? Scorpio, paano kung sabihin ko sa iyo na ang kaluluwa ng taong iyon ay tunay na nakipag-ugnayan sa iyo sa mundo ng panaginip? Ang totoo, hindi hinahayaan ng espiritu na mangyari ang ganitong mga panaginip ng walang dahilan. May mga salitang hindi nila nasabi habang gising kaya ang puso nila ang nakahanap ng ibang paraan. Bago ka mag-scroll, makinig kang mabuti dahil ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol sa kanila kundi tungkol sa iyo, sa iyong kapalaran, at sa banal na palatandaang pinili ng universo na ihayag ngayong gabi. Manatili hanggang dulo, maaaring hindi na muling maging pareho ang pakiramdam mo sa iyong buhay pagkatapos nito. Maligayang pagdating, aking mahal na pamilyang Scorpio. Kung narito ka ngayon, hindi ito isang aksidente, may dahilan kung bakit dinala ka ng espiritu sa sandaling ito. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang isang panaginip ay tila napakatotoo, tinatawag natin itong pahiwatig ng langit, isang banal na bulong mula sa hindi nakikitang daigdig. Matagal nang may nararamdaman ang iyong kaluluwa, ang parehong mukha sa iyong mga panaginip, ang parehong pangalan na umuukit sa iyong isipan, at ang parehong puwersang hindi mo maipaliwanag. Ngayong gabi, ating tutuklasin ang tunay na kahulugan nito. Sa mga barahang damuon, The Lovers, at The High Priestess, malalaman natin kung ano ang ipinapahiwatig ng tadhana sa iyo. Kaya huminga ng malalim, Scorpio. Sindihan mo ang isang puting kandila sa iyong tabi, pakalmahin ang iyong puso, at buksan ang iyong espiritu. Sapagkat minsan ang panaginip na hindi mo makalimutan ay hindi lang alaala, ito ay mensaheng nakalaan lamang para sa iyo. Ang kasalukuyang enerhiya. Ito ang bahagi kung saan natin mararamdaman ang kasalukuyang panginginig ng Scorpio, ang enerhiyang bumabalot sa kanilang damdamin, mga palatandaan, at mga nakatagong mensaheng espiritual. Mananatiling mahiwaga at emosyonal ang tono, marahang inilalarawan kung ano ang nararamdaman, nararanasan, o napapanaginipan ng Scorpio. Magsimula tayo. Bahagi 3, ang kasalukuyang enerhiya. Kamakailan, Scorpio, tila tahimik ngunit malalim ang paggalaw ng iyong enerhiya. Marahil hindi mo ito madalas pag-usapan, ngunit sa gabi, tila mas mabigat ang iyong kaluluwa. Iba ang ihip ng hangin, mas malapit ang liwanag ng buwan, at maging ang iyong mga panaginip ay napakalinaw, imposibleng baliwalain. Sa bawat pagdilat mo ng iyong mga mata, parang lumalakad ka sa ibang daigdig, isang mundong mas malakas magsalita ang damdamin kaysa salita, at kung saan ang mga alaala ay bumabalik sa anyo ng mga simbolo. Marahil napansin mo na may mga bagay na paulit-ulit na nangyayari, ang parehong awitin na biglang tumutugtog, ang parehong numero na muling nagpapakita, o ang isang pangalan na patuloy na bumabalik sa iyo sa mga kakaibang paraan. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag natin itong pahiwatig, mga banal na tulak mula sa di nakikitang mundo na nagpapaalala sa atin na ang tadhana ay patuloy pa rin kumikilos. Ipinapakita sa akin ng espiritu ang barahang damuon, salamin ng mahiwagang lalim ng isipan. Ipinahihiwatig ng barahang ito na sinusubukan ng iyong intuisyon na magsalita ng mas malakas kaysa iyong katwiran. Ramdam mo ito, ang kilig sa dibdib, ang kakaibang katahimikan bago matulog, o ang biglang init kapag naiisip mo ang isang tao. Iyan ang mas mataas mong sarili na umaayon sa enerhiyang para talaga sa iyo. Ngunit heto ang katotohanan, hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugang paglayo. Minsan, pinatatahimik ng universo ang ingay upang marinig mo ang mga bulong. At ang mga bulong na yon, Scorpio, ay matagal nang tinatawag ang iyong pangalan. May isang kaluluwang konektado sa iyo, marahil ang taong napanaginipan mo, na pilit umaabot sa iyo sa antas ng enerhiya. Marahil naramdaman mo ang kanilang kalungkutan, pananabik, o hindi nasabing paghingi ng tawad. Maaaring magising ka na may kakaibang bigat sa dibdib, hindi alam kung bakit. Iyon ay dahil ang kaluluwang minsan mong nakaugnayan ay iniisip ka pa rin, hindi sa karaniwang paraan, kundi espiritual, sa anyo ng mga damdaming tumatawid sa iba't ibang dimensyon. Nakikita ko ang mga kandilang kumikislap ng kusa, mga salaming nag-aalapaap ng walang dahilan, at mga biglang kilabot kapag mag-isa ka, mga palatandaang espiritual na ang enerhiya ay papalapit sa iyo. Manipis ngayon ang harang sa pagitan ng mga mundo, at sa sandaling ito, ang enerhiya ng iyong zodiac ay pinakamakapangyarihan sa nakaraang mga buwan. Scorpio, ikaw ay pinamumunuan ni Pluto, planeta ng hiwaga, muling pagsilang, at transformasyon. Ito ang iyong panahon upang damhin ng malalim at makinig ng tahimik. Sinasabi ng espiritu, huwag kang matakot sa hindi mo alam. Ipinapakita lamang nito ang matagal nang nakatago.
hindi ka nililinlang ng iyong damdamin, ginagabayan ka nila. Ang kakaibang lungkot, pananabik, at pag-usisa sa iyong mga panaginip, lahat ng ito ay mga piraso ng kwento na tinutulungan ng universo na iyong maalala. Sa paraan ng ating mga ninuno, madalas nilang sabihin, ang panaginip ay hindi laging guni-guni, minsan, mensahe ito ng kaluluwa. Kaya kung paulit-ulit kang ginugulo ng iyong mga panaginip kamakailan, huwag kang tumakbo palayo. Isulat mo ito. Banggitin mo ng marahan pagmulat ng iyong mata. Sindihan mo ang isang puting kandila at bulongin ang iyong pangalan ng 3 beses. Ang enerhiyang iyong ipapadala ay babalik sa iyo, dalisay, may sagot, at may pag-unawa. Sapagkat sa sandaling ito, Scorpio, nagiging malabo na ang hangganan ng panaginip at kapalaran. At sa lalong madaling panahon mauunawaan mong ang matagal mo nang napapanaginipan ay hindi kailanman basta panaginip lamang. Ang nakatagong mensahe pahayag ng panaginip. Sa bahaging ito, ibinubunyag ang tunay na kahulugan ng panaginip, ang banal nitong simbolismo, ang koneksyon sa pagitan ng Scorpio at ng taong iyon, at kung paanong ginagamit ng espiritu ang mundo ng panaginip bilang tulay ng mga kaluluwa. Mananatiling mahiwaga, malalim, at puno ng espiritual na pananabik ang tono, na para bang bawat salita ay dahan-dahang naglalantad ng isang lihim na sadyang para lamang sa Scorpio. Bahagi 4, ang nakatagong mensahe pahayag ng panaginip. Scorpio, ngayon ay pumapasok tayo sa mas malalim na bahagi, lampas sa kung ano ang nakita ng iyong mga mata, tungo sa kung ano ang matagal ng alam ng iyong kaluluwa. Ang panaginip na paulit-ulit na bumabagabag sa iyo ay hindi basta katang-isip ng pagtulog. Isa itong salamin, sumasalamin sa mga bagay na ayaw limutin ng iyong puso at sa mga alaala na ipinipilit ng espiritu na iyong alalahanin. Ipinapakita ng tarot ang barahang The High Priestess, ang tagapag-ingat ng mga lihim, ang bantay ng karunungang nag-ugnay sa langit at lupa. Kapag siya'y lumitaw, nagdadala siya ng katotohanan sa katahimikan at mga pangitain sa panaginip. Ibig sabihin, ang mga imaheng nakikita mo habang natutulog ay may banal na mensahe, isang kahulugang hindi pa kayang abutin ng iyong gising na isip. Pumikit ka sandali at alalahanin ang panaginip na yon, ang lugar, ang pakiramdam, ang tinig nila, o marahil ang pagkakatagpo ng inyong mga mata. Napansin mo bang hindi iyon parang imahinasyon, kundi isang alaala? Dahil alaala nga ito, hindi nakaukit sa oras, kundi sa enerhiya. Sa paniniwalang Filipino, madalas sabihin ng mga nakatatanda, kapag malinaw ang panaginip, may gustong sabihin ang kaluluwa. At ang iyong kaluluwa, Scorpio, ay matagal nang bumubulong na ang panaginip na iyon ay hindi tungkol sa pananabik, ito ay tungkol sa pag-aayon. Ipinapakita pa sa akin ng espiritu ang barahang The Lovers. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Ang barahang ito ay sumisimbolo sa mga koneksyong lampas sa lohika, mga twin souls, ugnayang karmiko, o mga relasyong itinadhana na hindi kayang putulin ng distansya o katahimikan. Ang taong napanaginipan mo ay isa pa ring kaluluwang nakaugnay sa iyo sa pamamagitan ng tadhana. Maaaring naghiwalay kayo sa pisikal na mundo, ngunit sa espiritual, hindi kailanman naputol ang inyong koneksyon. Naalala mo ba kung ano ang naramdaman mo sa panaginip? Ang biglang kapayapaan, init, o sakit na nanatili kahit nagising ka na? Totoo ang emosyong iyon. Sapagkat hindi kailanman nagsisinungaling ang enerhiya, kahit pa ang mga salita ay nagsisinungaling. Ang panaginip ay dumating upang ipaalala sa iyo na may mga damdaming hindi pa ganap na natatapos, hindi upang saktan ka, kundi upang gabayan ka. Ito ang paraan ng espiritu upang sabihin, may bagay kayong kailangang maunawaan bago kayo parehong makausad. Minsan, ang taong lumilitaw sa ating panaginip ay hindi naroon para bumalik, kundi upang magdala ng aral, ng pagsasara, o ng mensaheng magpapalaya sa dalawang kaluluwa. Ngunit sa iyong kaso, Scorpio, iba ang daloy ng enerhiya. Buhay ito, parang koneksyong muling binubuhay ng universo, hindi tinatapos. Ipinapakita ng espiritu ang The Wheel of Fortune, sa gisag ng banal na tiempo at pangalawang pagkakataon. Ang panaginip na ito ay ang pag-ikot ng gulong, sandaling pinahintulutan ng universo ang inyong mga kaluluwa na muling magtagpo, kahit ilang minuto lamang, upang ipaalala na hindi pa tapos isulat ng tadhana ang inyong kwento. Sa iyong panaginip, maaaring may napansin kang simpleng bagay ngunit makapangyarihan, ang kulay ng langit, ang amoy ng hangin, o ang paraan ng kanilang pagtingin sa iyo nang walang salita. Ang mga ito ay mga pahiwatig. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, bawat simbolo sa panaginip ay may dalang kahulugan. Ang umaagos na tubig, pagpapagaling. Apoy o ilaw ng kandila, pagdating ng katotohanan.
Ulan, paglilinis at paglabas ng damdamin. Saradong pinto, hindi pa tamang oras, ngunit magbubukas din. Kaya balikan mo. Ano ang nakita mo? Ano ang naramdaman mo? Sinasabi ng espiritu, ikaw mismo ang magbasa ng iyong panaginip sapagkat naroon ang direksyon ng iyong puso. Maaaring may takot kang maramdaman sa pag-alam na buhay pa ang koneksyon, ngunit alalahanin mo, Scorpio, ikaw ay tanda ng transformasyon. Hindi ka nilikha upang takbuhan ang malalalim na damdamin, kundi upang maunawaan at mapangibabawan ang mga ito. Muling bumubulong ang espiritu, dumating ang panaginip upang gisingin ka, hindi upang lituhin. Ang taong napanaginipan mo ay maaaring nananaginip din tungkol sa iyo. Ang enerhiya ay salamin na tumatawid sa layo. Kapag dalawang kaluluwa ay may espiritual na tali, ang panaginip ang nagiging tulay. Maaaring hindi na kayo nag-uusap, ngunit nararamdaman ka pa rin nila sa katahimikan, sa mga awitin, mga amoy, o mga biglang alaala na hindi nila maipaliwanag. Sa ilang lumang kwentong Pilipino, sinasabing kapag dalawang tao ay parehong nanaginip tungkol sa isa't isa sa parehong gabi, nagtagpo ang kanilang mga kaluluwa sa kalagitnaan, sa isang espasyong wala sa oras, kung saan pinahihintulutan ng espiritu ang mga pusong mag-usap ng walang salita. Marahil ito ang nangyari sa iyo. Ngunit tandaan, ang mas malalim na mensahe ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa iyong paggising. Tumatalas ang iyong intuisyon. Pumapasok ka sa yugto kung saan tinuturuan ka ng universo na makinig hindi gamit ang tainga, kundi gamit ang espiritu. Kaya kapag nagising ka muli mula sa panaginip na yon, huwag mo itong baliwalain. Umupo ka ng marahan, huminga ng malalim at bulongin. Espiritu, nakikinig ako. Isulat mo ang bawat detalye, kulay, damdamin, simbolo. Pagkatapos, sindihan ang puting kandila at banggitin ang iyong pangalan ng 3 beses, kasunod ang pangalan nila kung sa tingin mo'y dapat. Iaayon nito ang iyong enerhiya sa banal na katotohanan at magbibigay liwanag sa anumang pagkalito. Sapagkat ito ang lihim na madalas nakakalimutan ng karamihan. Ang mga panaginip ang lugar kung saan isiniwalat ng espiritu ang mga katotohanang tinatago ng realidad. Scorpio, malinaw ang mensahe, hindi ito aksidente. Ang panaginip na iyon ay isang banal na pagtatagpo ng dalawang kaluluwa, pinaghabi ng tadhana, at nasaksihan ng universo. At kahit saan man ito humantong, sa muling pagkikita, sa paghilom, o sa ganap na kaliwanagan, isang bagay ang tiyak. Pinili ng espiritu na ikaw ang unang makaalala. Ang enerhiya ng isa pang tao. Ang bahaging ito ay nakatuon sa taong matagal nang nananahan sa mga panaginip ni Scorpio, ang kanilang mga damdamin, pinagdaraanan, panghihinayang, at kung ano ang pilit na ipinahahayag ng kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng mga panaginip na iyon. Mananatiling mahiwaga, emosyonal, at banal ang tono na parabang ang espiritu mismo ang nagbubunyag ng isang lihim na sadyang para sa pag-unawa at paghilom ni Scorpio. Bahagi 5, ang enerhiya ng isa pang tao. Ngayon, Scorpio, ituon natin ang ating pansin sa kanila, sa taong patuloy na lumilitaw sa iyong mga panaginip, sa kaluluwang hindi pa rin naglalaho kahit lumipas na ang oras at katahimikan. Ipinapakita ng espiritu ang barahang 5 of Cups, sa gisag ng panghihinayang, kalungkutan, at pagninilay. Matagal nang pasa ng taong ito ang mabigat na damdamin. Sa liwanag ng araw, tila matatag sila, ipinapakitang ayos lang ang lahat, ngunit kapag tahimik na ang paligid ang iyong pangalan pa rin ang umuukit sa kanilang isipan. May mga gabing nagigising sila ng walang dahilan, ramdam ang bigat sa dibdib, dahil tinatawag ng kanilang kaluluwa ang sayo. Maaaring umalis sila noon, iniisip na yon ang tamang desisyon, ngunit ipinahahayag ng espiritu na pinagmumultuhan sila ng pag-isip na may iniwang hindi natapos, isang bagay na dalisay. Sa paniniwalang Filipino, tinatawag ito ng mga ninuno nating utang ng kaluluwa, isang pangakong hindi natupad, isang koneksyong kailangang bayaran o tuparin ng tadhana balang araw. Ipinakita rin ng mga baraha ang The Hermit sa gisag ng pag-iisa at malalim na pagninilay. Ibig sabihin, umatras sila emosyonal, hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil naghahanap sila ng sagot. Sinisikap nilang maunawaan kung bakit, sa kabila ng pagkalipas ng panahon, nararamdaman ka pa rin nila. May pagkakasala sa kanilang enerhiya, pagsisisi dahil hindi nila nasabi ang dapat sabihin, at kalungkutan dahil hindi sila nakinig noong binubulong ng puso nila ang iyong pangalan. Sabi ng espiritu, napanaginipan ka rin nila. Scorpio, ang parehong panaginip na bumisita sa iyo ay dumadalaw din sa kanilang gabi. Ngunit para sa kanila, iba ang pakiramdam.
Parang alaala na hindi nila maipaliwanag, iyevu na parehong masakit at nakagagaling. Minsan ay nagigising silang may luha, minsan naman may kakaibang kapayapaan, ngunit lagi, ang imahe mo ang nananatiling nakaukit sa likod ng kanilang mga mata. Lumilitaw ang barahang Two of Swords, simbolo ng pagkalito, pag-aalinlangan, at pag-iwas. Gusto kanilang lapitan ngunit hinahadlangan sila ng takot at pagmamataas. Binubulong ng kanilang kaluluwa ang iyong pangalan, ngunit nagtataas ng pader ang kanilang isipan. Nagtatanong sila kung sobrang tagal na ba, kung nakalimutan mo na sila, kung pinapayagan pa ba ng tadhana ang isa pang pagkakataon. At gayon paman, patuloy na ipinapakita ng espiritu ang imahe ng isang tulay, koneksyong maaaring nasira sa desisyon, ngunit nananatiling buo sa espiritu. Nakikita mo, Scorpio, ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan. Dumarating sa iyo ang kanilang enerhiya sa mga alon, sa panaginip, sa mga biglaang paggunita, sa mga sandaling maramdaman mo silang malapit kahit wala namang dahilan. Ang mas mataas nilang sarili ay pilit na nagsasabi sa iyo, hindi ako tumigil magmahal, hindi ko lang alam kung paano haharapin ang naramdaman ko. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang isang tao ay patuloy na lumilitaw sa iyong mga panaginip, ibig sabihin, hindi mapakali ang kanilang kaluluwa, hindi sa dilim, kundi sa pananabik. May mga damdaming hindi pa natatapos, at ginagabayan kayo ng universo tungo sa pag-unawa, kahit hindi sa muling pagkikita. Ipinapakita ng espiritu ang barahang The Star, sa gisag ng pag-asa, paghilom, at banal na tiempo. Ipinahihiwatig nito na bagamat nakakulong pa sila sa pagsisisi, unti-unti silang nagigising sa espiritual na katotohanan. Natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi pagmamayari, ito ay enerhiya, kapatawaran, at mga aral na humuhubog sa ating kaluluwa. Maaari mong maramdaman ang kanilang presensya sa mga hindi inaasahang sandali, kapag dumarampi ang hangin sa iyong mukha, kapag tumutugtog ang pamilyar na awitin, o kapag kumikislap ang kandila ng walang dahilan. Ang mga iyon ay sandaling inaabot ka ng kanilang kaluluwa, hindi upang buksan muli ang sugat, kundi upang tahimik na sabihin, narito pa rin ako. Ngunit nais ipaalala ng espiritu, hindi lahat ng koneksyon ay kailangang bumalik sa pisikal na anyo. Ang iba ay kailangang magbagong anyo. Ang taong ito ay nasa paglalakbay ng pagtubos, hindi upang patunayan ang pag-ibig, kundi upang matutunan kung paano magmahal ng totoo. Sa takdang panahon, mauunawaan nila na ang panaginip nila tungkol sa iyo ay hindi ilusyon, ito ay regalo ng espiritu, isang huling pagkakataon upang maramdaman kung ano ang tunay. At kapag dumating ang pagkaunawang iyon, Scorpio, makikita nila ang matagal mo nang alam. Na ang pinagsamahan nyo ay hindi pagtatapos. Ito ay isang kasunduang kaluluwa na isinulat mismo sa mga bituin. Ang banal na patnubay ritual na bahagi. Scorpio, nais ng espiritu na maunawaan mo ang isang napakahalagang bagay. Ang koneksyong nagdudugtong sa dalawang kaluluwa ay hindi kailanman mapuputol ng katahimikan, malalabuan lamang ito ng takot. Ang mga panaginip na paulit-ulit mong nararanasan ay hindi sumpa o kalituhan, ito ay isang pagtawag. Dahan-dahang ipinapaalala sa iyo ng universo na linisin ang enerhiya sa paligid ng iyong puso upang muling dumaloy ang pag-ibig, kapayapaan, at kaliwanagan. Ang taong napanaginipan mo ay may sarili niyang mga aral na kailangang harapin, ngunit ngayon, panahon na upang ituon mo ang iyong lakas sa iyong sariling liwanag. Ipinapakita ng espiritu ang barahang Temperance sa gisag ng balance at paghilom. Ipinahihiwatig nito na kailangang pakawalan mo ang anumang bumibigat sa iyo at buksan ang iyong espiritu sa panibagong simula. Sa ating kulturang Pilipino, pinararangalan natin ang prosesong ito sa pamamagitan ng mga simpleng ritual na may banal na kahulugan, mga gawaing nag-aayon sa ating enerhiya sa banal na tiempo ng universo. Kung nakakaramdam ka ng kawalan ng kapayapaan nitong mga nakaraang gabi, ito ang nais ipagawa sa iyo ng espiritu ngayong gabi. Ritual ng kandila at tubig. Maghanda ng isang puting kandila at isang baso ng malinis na tubig. Bago mo sindihan ang kandila, bulongin mo ng 3 beses ang iyong buong pangalan. Pagkatapos ay sabihin mo ng marahan, "Pinalalaya ko ang mga bagay na hindi na para sa akin." Habang nagliliyab ang apoy, titigan mo ito ng tahimik. Hayaan mong humupa ang iyong isip. Isipin mong bawat alalahanin ay nagiging usok, umaangat, naglalaho, at nagiging liwanag. Kapag handa ka na, isawsaw ang iyong mga daliri sa tubig at iwisik ang ilang patak sa paligid ng iyong silid. Isa itong lumang paniniwalang Pilipino na ang tubig ay nagdadala palayo ng mga enerhiyang masyado ng mabigat dalhin. Kung maging emosyonal ka, hayaan mong dumaloy ang luha. Sa espiritualidad ng ating lahi,
ang luha ay itinuturing na sagrado, isang anyo ng paglilinis na pinagbabasbasan mismo ng kaluluwa. Pagkatapos, inihahayag ng espiritu na isulat mo sa isang maliit na papel. Handa na akong tumanggap ng kapayapaan. Handa na akong tanggapin ang banal na katotohanan. Handa na akong magmahal sa pinakadalisay na paraan. Tupiin ito ng 3 beses at ilagay sa ilalim ng iyong unan ngayong gabi. Ang simpleng hakbang na ito ay nag-aanyaya ng gabay mula sa mas mataas na dimensyon sa iyong mga panaginip. Kung muling lumitaw ang parehong tao, malalaman mong hindi na ito kalituhan, ito ay kumpirmasyon. Sinasabi rin ng espiritu, magpatawad kahit walang salita, at hayaang ang tadhana ang kumilos. Sa ating kultura, ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, ito ay pananampalataya. Ibig sabihin, nagtitiwala ka na nakikita ng universo ang lahat ng tiniis ng iyong puso. Ibig sabihin, hinahayaan mong isulat muli ng banal na kapangyarihan ang iyong kwento ng may biyaya. Scorpio, ikaw ay simbolo ng Phoenix, sinusunog mo ang lumang sarili, ngunit muling bumabangon ng mas maningning kaysa dati. Ang mga panaginip na ito ay hindi dumarating upang wasakin ka, dumarating sila upang gisingin ka. Pinili kang makaramdam ng malalim sapagkat kayang-kaya ng iyong kaluluwa ang malalaking pagbabago. Kaya ngayong gabi, matapos mong marinig ang mensaheng ito, sindihan mo ang kandila. Bulongin mo ang iyong panalangin. Hayaan mong dalhin ng hangin ang iyong hangarin. At habang ginagawa mo ito, alalahanin ang katotohanan ito. Kahit maglaho ang pag-ibig sa paningin, hindi kailanman namamatay ang enerhiya nito, nagbabago lamang ito tungo sa basbas na gagabay sa iyo patungo sa iyong bagong simula. Hindi ka tinatanggihan, inaayos kang muli ng tadhana. Hindi ka nakakalimutan, ipinapanganak kang muli. Scorpio, sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais ng espiritu na iyong alalahanin, wala sa iyong paglalakbay ang nasayang. Bawat panaginip, bawat kirot, bawat tahimik na gabi ay may layunin. Ang taong lumitaw sa iyong panaginip ay hindi isang pagkakamali, sila ay salamin na nagpapakita ng bahagi mo na naniniwala pa rin sa pag-ibig, kapalaran, at banal na tiempo. Ang mga baraha, the moon, the lovers, the star, ay nagkakaisa upang ipahayag ang isang katotohanan, ikaw ay ginagabayan ng banal. Hindi nakalimot ang universo sa iyong pangalan. Naghihintay lamang itong maalala mo ang iyong kapangyarihan. Kapag tahimik ang hangin, kapag kumikislap ang kandila ng walang dahilan, kapag biglang lumiwanag ang iyong puso, iyan ang paraan ng espiritu upang sabihin, hindi ka nag-iisa. Kaya maglakad ka ng may pananampalataya, Scorpio. Hayaan mong umunlad ang tadhana ng walang takot. Sapagkat sa lalong madaling panahon, ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi na manggagaling sa panaginip, lilitaw ito sa totoong buhay, dahan-dahan, hindi inaasahan, at napakaganda. Narinig ka ng universo. At sa pagkakataong ito bumubulong ito pabalik. Handa na ang iyong puso.